Mula pa nung bata pa ako, lagi na po talagang nakaugalian ng pamilya ko na mag-outing tuwing bakasyon sa eskwelahan. Taon-taon po yun. 2 days to 1 week po kaming nag-i-staycation, depende kung saan kami pupunta. At kung marami bang pwedeng paggalaan dun sa lugar. Siyempre po, mas madaming pasyalan, mas matagal kaming nag-i-stay sa tutuluyan naming hotel or transient house. Same din po kapag masyadong malayo yung pupuntahan. Katulad nga po sa resort na ikikwento ko sa inyo na may kinalaman po sa nakakakilabot kong karanasan. Ako nga pala si Jonathan, paring RJ. Panganay ako. 2 lang kami nung nakababata akong kapatid na tawagin nyo na lang na Joy Joy. Bali kahit paano nakakaluwag-luwag naman po yung pamilya namin kahit dati pa. May sarili po kaming L300 van at walang palya. Tuwing bakasyon nag-outing talaga kami. Si tatay din mismo yung naghahanap ng pupuntahan namin. At nung taon nga na yon, Subukan natin yung bagong resort na nakita ko sa brochure. Maganda raw eh. Tsaka hindi matao. wika ni tatay sa amin. Siyempre naman, game kami. Kasi nga, masaya yung hindi crowded. Parang may sarili kaming mundo. Fast forward nga po, Holy Week nun. Maaga kaming umalis ng bahay para hindi namin maabutan yung mga babiyahe pa uwi sa probinsya. May mga kalsada na nga po noon na traffic na, lalo na sa bandang EDSA. Pero nung nakalayo nga po kami sa Metro Manila, unti-unti din naman pong lumuwag yung kalsada. Yung resort po ay nasa isang maliit na barangay sa Timog Luzon. Medyo libleb. Hindi mo mararating nang hindi ka nagtatanong sa mga tao sa paligid. Wala pa din naman kasing Google Map nun. Bukod doon, dapat full tank yung sasakyan dahil may parte doon na halos 1 hour yata kaming walang nadaan ng gas station. Matapos nga yung ilang oras na biyahe, pagdating namin, sulit naman. Ang ganda po nung resort. Totoo po yung mga nasa brochure na pictures at hindi lang basta stock photos yung ginamit. At higit sa lahat, tahimik po at wala masyadong tao. May mga cottage na may sariling balcony. Tinatawag po nila itong villa. Parang isang modern style na bahay kubo na kumpleto yung loob. May sariling CR, kusina at amoy na amoy yung simoy ng dagat. Kung sa kamay nilaan mo nga po na amoy yung ganon, malamang napatakip ka ng ilong. Pero sa lugar nga na yon, masarap yun lang hapin na parang yun yung kukumpleto sa scenery ng lugar. Nagtatakbo nga po agad si Joy Joy papunta sa swing na gawa po sa gulong. Si nanay, tanda ko pong nagbukas pa ng dala naming termos para magtimpla ng kape. Si tatay naman, nag-ikot-ikot sa paligid para kumuha ng magandang anggulo para sa family picture namin. Ako naman, hinubad ko yung sapatos ko tapos nagpalit ng eyelander na tsinelas. Nagsimula po akong maglakad sa tabing dagat pero habang naglalakad nga ako sa may parteng mabato, dun ko unang napansin ang isang matandang babae. Nakatayo siya di kalayuan sa akin. Napansin ko kagad siya kasi malapit siya sa isang bangkang kahoy. Gusto ko sana kasing puntahan yung bangka na yon pero nag-alangan ako kasi nakatingin siya sa akin. Mahaba yung damit, pati yung kulot niyang buhok, nalagpas bewang niya. May suot siya na kwintas na parang mga ngipin o pangil. Hindi ako sigurado kung pangil ng baboy o aso, pero alam mong hindi lang yun normal na alahas. May hawak pa siyang baston na gawa sa yantok. Hindi naman siya mukhang nakakatakot, pero hindi rin siya yung mukhang dapat baliwalain. Tumalikod na nga lang ako nun at bumalik sa cottage namin. Sabi ko sa sarili ko, Sa ganda at layo nitong pinuntahan namin, siguro magtatagal kami dito eh. sa totoo lang, akala ko nung una, yung resort na yun ay parang secret paradise lang, hindi puntahin. As in, ilan lang kasi yung guest na nandun. Hindi po normal yon kung sa ibang sikat na resort dahil Holy Week po nung panahon na yon. At alam nyo naman na pagka ganon, kadalasan puno at siksikan. Kala nga po namin swerte na kami, pero pagsapit nga ng unang gabi, may napansin na kagad akong kakaiba. Habang kumakain kami ng dinner sa harap ng villa, nang may bigla po akong narinig. Tunog yon galing sa likod ng villa. Hindi siya basta lang kaluskos. Maya-maya pa, may mga yabag na tumatalon-talon.
parang may naglalaro ng piko. Kasabay nun, may naamoy ako na hindi maganda. Parang malansa na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, biglang may bumagsak doon sa bubong ng bakanteng kabilang bahay kubo. May tunog pa yon na parang narinig ko na sa isa sa mga Pinoy horror movie na napanood ko dati. Parang angil ng aso na may katinisan. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakarinig nung mga oras na yon. Ako lang din kasi yung malapit sa bintana. Tumigil ako sa pagsubo. Napatingin ako sa paligid. Si nanay, busy pa rin siya sa paglalagay ng ketchup sa hotdog ni Joy Joy. Si tatay naman, abala sa pagpupunas ng mesa. Wala po silang reaksyon, kaya binaliwala ko na lang din ito. Pagkatapos naming kumain, biglang may kumatok sa pintuan ng bila. Pagbukas nga ni tatay, may matandang lalaki na may hawak na lampara. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Mang Edu. Night stop po ako na naka-assign dito sa area nyo. Kung may kailangan po kayo paggabi o kung may emergency, ako na lang po ang tawagin nyo. Tahimik lang si tatay pero ngumiti siya at tumango. Sige, salamat. Ang weird lang paring RJ, wala sa kanya yung typical ng ngiti o sigla ng isang resort staff. Para siyang bagong gising na walang gana. Yung mga mata niya parang hindi nakatuon. Sumisinghot-singhot pa siya na parang may naaamoy na kung ano sa loob ng bila namin. Nagpaalam ito, tsaka umalis. Medyo na-weirdohan ako, pero dahil gabi na at inaantok na rin kami, hindi na namin ganong pinansin. Kinabukasan, habang nagkakape si nanay sa terrace, naisipan kong lumabas para maglakad-lakad. Gusto kong makita yung paligid habang hindi pa masyadong mainit. Pero pagdating ko sa likod ng bila, napahinto ako. May mga bakas kasi sa buhangin. Hindi ito pangkaraniwang mga bakas. Mukha siyang yapak ng hayop, pero sobrang laki. Tinawag ko si tatay. Tinignan niya yung mga bakas. Tapos tinawag niya rin si nanay. Baka may alaga silang malaking aso rito ah. Sabi ni nanay, medyo kabado. Hindi kaya delikado sa mga bata yan? Tanong ni tatay. Nilapitan namin yung reception para sabihin. Napakunot ng noo yung staff. Wala raw silang ganong klaseng alaga. Lahat daw ng guest, bawal magdala ng aso. Baka lang po may naligaw na hayop. Sabi nung receptionist, habang parang nag-iisip ng malalim. I-check na lang po namin, sir. Kung nakita nyo yung itsura ng bakas paring RJ, para siyang paa ng hayop na may 3 daliri at matulis yung mga dulo. Medyo gumana nga yung imagination ko nun. Hindi kaya dinosaur yun? Wika ko sa isip ko. Dumaan yung oras, naligo kami sa dagat, kumain ng halo-halo at naglaro ng tumbang preso sa buhangin. Nung bandang tanghali, lumabas kami sa resort. May dumaan kasing mga nagpepenitensya. First time ko nun makakita, napangiwi nga ako habang nanonood. Maya-maya pa hinila ni Joy Joy yung laylayan ng damit ko. Kuya, di ba yun yung kumatok sa atin nung gabi? Nilingon ko nga yung tinuturo ni Joy Joy at nakita ko nga yung panggabing staff. Nakilala ko kagad siya kahit nakasuot pa siya ng mahabang damit na parang pangkulto. Ay, oo nga no, si Mang Edu yun ah. Wika ko. Kasali rin ba siya sa nagpipinitensya, kuya? Nagkibit balikat ako sa tanong sa akin ni Joy Joy. Mukhang hindi naman, parang nanonood lang din siya eh. Wika ko. Kuya, bakit siya kanina pa sumusunod sa mga nagpipinitensya? Tapos nakita ko pa, pinunasan niya ng kamay niya yung mga pulang likido sa lupa. Tapos parang inaamoy, tsaka dinidilaan niya. Apakayaki. Nagulat ako sa sinabi ni Joy Joy. Alam kong bata pa yung kapatid ko, pero hindi naman siya mapagawa ng kwento. Muli kong hinanap si Mang Edu, pero kahit anong lingon ko sa paligid, wala na siya. Muli na kaming pumasok sa resort. Inaya ko si Joy Joy na maglaro sa buhanginan. Masaya pa rin naman, parang wala lang. Pero mula nun, hindi ko na maalis sa isip ko yung tunog nung gabing yon, tsaka yung yapak na nakita sa likod ng bila. Idagdag pa yung sinabi sa akin ni Joy Joy. Pagdating nga ng Biyernes Santo, hindi ko may paliwanag, pero tila lalong tumindi yung kaba ko. Yung hangin parang mabigat. Yung tipong kahit may araw, may lamig na hindi mo may paliwanag.
Nananghalian nga kami ng biglang. Nay, may nakita akong nakatayo sa bintana natin kagabi. Baka si Mang Edo lang yon, Joy. Wika naman ni nanay. Nakita ko po parang humaba yung dila niya eh. Nagtago nga ako sa gilid. Mukhang effective naman po kasi tingin ko hindi niya po ako nakita. Ang tagal niya nga po nakasilip sa bintana. Parang nakatingin yata siya sa'yo. Ha? Bakit hindi mo kagad sinumbong sa amin kahapon ni tatay? Eh kasi bigla po ako napahinto sa pinapanood ni kuya. Yung hinati yung dagat. Kaya nakalimutan ko na po sabihin. Nagtinginan lang kami nila nanay. Nakita ko pong may pag-aalinlangan sa mata ni tatay. Hindi ko lang sure kung nagdadalawang isip sila kung maniniwala sila kay Joy Joy o baka nag-aalala sila mismo sa kung ano yung nakita nito. Sumapit nga po yung dapit hapon. Habang naglalakad kami ni tatay pabalik sa bilya, nang madaanan namin yung mag-asawang guest, nagmamadali silang umalis, dala yung gamit nila. Tay, ba't sila nagmamadali umalis? Baka emergency lang o baka tinakot din sila nung matandang palakad-lakad dun sa beach. Nagulat ako sa sinabi ni tatay, kaya nagtanong ako. Sinong matanda yun, Tay? Tsaka paanong tinakot? Dinescribe ni tatay yung matanda at naalala ko ngang siya yung nakita ko nung unang dumating kami dito sa resort. Alam kong siya yung tinutukoy ni tatay dahil nabanggit niya yung kwintas nito na parang mga pangil. Dagdag pa ni tatay, nakita niya daw na ilan sa mga guest ng resort ang kinakausap ng matanda. Maski sila daw ni nanay, sinabihang umuwi na kung ayaw nitong mapahamak. Napahinto si tatay pagkasabi niya nun. Hindi kaya yung matandang yun yung sinasabi ng kapatid mo na nakita niya kagabi? Baka may intention talaga siya na manakot para umalis tayo dito. Baka nag-costume pa ng kung ano. Malamang sa kanya din yung mga yabag na nakita mo nung unang gabi natin dito. Tay, bakit niya naman gagawin yun? Malay natin, may mga ganun kasi talagang mga may edad na. Parang bumabalik sa pagiging bata. Hindi na nga lang uli ako umimik kay tatay nun. Iba yung pakiramdam ko. Nung gabi nga po, matapos yung simpleng hapunan, maagang nakatulog si Joy Joy. Si nanay naman, nag-aayos ng gamit sa loob. Ako naman, lumabas uli ako para umihi sa gilid ng bila. Hindi ko alam kung anong oras na yon, pero ang dilim-dilim na talaga. Siguro nagbawas ng ilaw dahil konti na lang yung guest sa resort. Bali sa point nga po na to, hindi ko na din po sure kung ilan pa kaming natitirang guest sa resort. Sa sobrang dilim nga po, kitang-kita ko yung mga alitap-tap sa puno ng balete na design po ng fountain. Huminga nga po ako ng malalim nang mapalingon nga po ako sa bila namin. Laking hilakbot ko nga paring RJ nang may makita akong nilalang. Isang taong ubod ng itim. Halos nangingintab yung balat niya na parang pinahira ng langis. Kitang-kita ko siya kahit madilim. Dahil nakapag-adjust na yung paningin ko nung mga oras na yon. Bukod sa itsura niya, isa sa nagpakilabot sa akin yung mahaba niyang dila. Gumagapang pa yon sa gilid ng bintana. Nakatuon yung tingin nito sa loob ng bila. Kay nanay. Hindi ako kagad nakakilos, nanginig yung tuhod ko. Pero nang magsimulang gumalaw papasok yung kamay niya, doon na nga ako sumigaw ng ubod lakas. Tay, may halimaw sa labas. Kasabay nun, nagmamadali akong tumakbo. Lumabas si tatay at doon niya na nga nakita yung nilalang na nakasilip. Nagkatinginan sila saglit bago biglang kumaripas ng takbo yung nilalang papunta sa gilid ng resort. Hindi na nag-aksaya ng oras si tatay. Sinarado niya yung bintana ng bila. Matapos yon, tumakbo siya sa direksyon ng lobby para humingi ng tulong sa mga staff. Naiwan kami nila nanay sa loob. Nag-aalala man, napahinga kami ng konti. Tahimik na yung paligid nang biglang may bumagsak sa bubong. Sabay galaw ng pawid. Parang may matutulis na kuko na humahalukay sa bubong. Kita namin mula sa siwang ng kisame yung nilalang. Halos napasok na nito yung maitim niyang kamay sa parting yon ng bubungan. Parang gusto nitong pumasok mula sa itaas. Wala nga kaming nagawa nila nanay kundi magsigawan. Nagsiksikan kaming tatlo sa isang sulok. Wala kaming magawa kundi magyakapan, magdasal at umiyak sa takot.
At maya-maya pa, may narinig kaming sigaw ng isang babae mula sa labas. Umalis ka, nilalang ng kadiliman. Kasabay nun, kumatok si tatay sa pinto. Kasama ang ilang staff ng resort at yung matandang babae na may mga pangil na kwintas. Tumakbo naman ako para buksan ito. Hindi pa nakakapasok si tatay nung biglang nakita ko na may lumundag pababa mula sa bubong. Doon na nga parang RJ tumambad sa harap naming lahat. Ang nilalang na maitim, may mahabang dila at mata na pulang-pula na parang lumuluwa. Napatras kaming lahat pero hindi natinag man lang yung matandang may pangil na kwintas. Hinubad niya yung suot niyang jacket at lumantad yung mga braso niya na may mga tattoo at sulat na hindi ko alam kung ano. Mabilis yung mga pangyayari, parang isang ritual yung isinagawa niya habang humaharap sa nilalang na tinatawag niya na aswang. Ilang beses pa ngang nagtangka yung nilalang na lumapit sa pwesto namin pero hindi po siya nagtagumpay. Sa huli, natumba siya at napatras. Malakas itong umalulong bago tuluyang umalis. Papunta siya sa direksyon ng kagubatan sa likod ng resort. Todo pasalamat si tatay sa matandang may pangil na kwintas. Nagpakilala ito bilang si Aling Lupe, isang matandang albularyo. Lola siya ng isa sa mga staff ng resort. Binabantayan niya daw talaga yung lugar tuwing Holy Week dahil may mga nilalang na nagpapanggap na tao. Nilalang na lumalakas kapag araw na sinasabing hindi buhay ang Diyos. Dagdag niya pa, hindi naman daw talaga nawawala ang Diyos sa araw na yon, pero lumalakas daw ang kapangyarihan ng mga kampo ng kadiliman dahil na din sa simbolismo ng iilan sa taong nakapaligid dito na naniniwalang walang buhay ang Diyos sa araw na yon. Matapos magpasalamat kay Aling Lupe, nagpasalamat din si tatay sa mga staff ng resort na rumisponde. Nang mapakunot nga ng noo si tatay, sabay tanong sa mga staff, Hindi ba naka-duty si Mang Edo ngayon? Siya pa naman nagsabi na kapag may kailangan kami tawagin siya. nagkatinginan yung mga staff na parang nagtataka. Sir, wala naman pong Edo na staff dito sa resort. Dinescribe pa nga ni tatay yung itsura ni Mang Edu. Pero wala daw talagang ganong staff sa resort. Doon na nga po nagkatinginan sila nanay at maski ako, napagtanto ko na kung sino talaga si Mang Edu. Napag-connecta ko pati yung nakita ni Joy Joy. Sa puntong yon, muling nagsalita si Aling Lupe. Tulad ng sinabi ko, may mga nilalak na mapagpanggap. Sa sobrang desperado nito na makuha ang bata sa sinapupunan, hindi na ito nakapagplano ng maayos. Kaya madali ko lang din ito nataboy. Nagkatinginan si nanay at tatay sa narinig nito kay Aling Lupe. Buntis ka, di ba? Napaluha si nanay. Hindi pa niya nasabi kahit sa amin, pero totoo pala na buntis siya nung panahon na yon. Medyo may kalakihan kasi si nanay, kaya hindi din talaga halata. Muling nagpasalamat si nanay kay Aling Lupe. Minabuti namin na doon na magpalipas ng gabi sa loob ng lobby ng resort. Kampante naman kami dahil sa pagbabantay sa amin ng matanda. Kinaumagahan, bago nga kami tuluyang sumakay ng sasakyan, pabalik ng kamay nilaan, nilapitan ko si Aling Lupe. Aling Lupe, totoo po ba yung mga kwintas nyo? Ngumiti lang siya. Kinuha niya yung isa sa mga kwintas at inabot sa akin. Kinuha ko ito at muling tumingin sa kanya. Nagwika ito. 50 lang yan, Toy. Mura na yan. 100 benta ko niyan sa iba.